gawin mo. Papag-alagin puso namin sa katotohanan ay akitin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, isang bagong simula para sa atin ang araw ng Pentecostes. Tulad sa mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok sa bundong ito. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Espiritu Santo para sa paglago at pagpapatibay ng simbahan ang katawan ni Kristo. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkukulang na dala ng ating kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong inalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinanangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinahuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunuklos sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ng 50 araw ang Pasko ng pagkabuhay. Ang mga nagkaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag na magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang toreng tinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag sila magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginugulo ng Panginoon ang wika ng mga tao, at mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka poong Diyos ditong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuutat, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na maganda. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Sa daigdig ikaw poon kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami na nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Purihin ang Panginoon o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay balik. Bagong buhay ay dulot mo sa likha ng daigdig. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay mapapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, alleluia. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa huli at pinakatanging araw ng pesta, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw at lumalapit sa akin ay umiinom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Ngayong araw pong ito, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes na kung saan sa araw na ito, ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay kanyang tinupad ang kanyang pangako sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles, na bibigyan niya sila ng patnubay. Iniwan man ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga apostoles at mga alagad, ngunit hindi naman nito niya pinabayaan sapagkat binigyan niya ito ng gabay na kung saan ito ang nagiging gabay ng mga alagad at mga apostoles ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay paglalakbay, sa kanilang pananampalataya at higit sa lahat, lalo na sa kanilang pagmimisyon, ang banal na Espiritu. 4 na taon na po ako na bilang isang pari. At sa 4 na taon na yan, maraming beses akong naririnig ko na sinasabi sa akin, "Father, gusto ko na pong magbago. Father, gusto ko na pong magbalik loob. Padre, gusto ko na pong iwanan yung mga pangit na ugali ko at makapagbagong loob ako at magbagong buhay." Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa kanila. Pero ang sagot ko, mabuti. Pero minsan, sinasabi nila, "Paano, Father, kaya magbagong buhay? Ano kaya ang gagawin ko upang makapagbagong buhay ako?" Isa lang po ang sagot ko. 2 pala. Una, bumalik ka sa Panginoon. Pangalawa, allow the movement of the Holy Spirit always in your life. Hayaan mong manahan, hayaan mong kumilos ang Espiritu Santo sa buhay mo. Yan lang po ang 2 sagot ko sa kanila. Unang-una, bakit kailangan na magbalik ka sa Diyos? Sapagkat sabi mo, gusto mong magbagong buhay. Naging masama ka siguro ng mga araw na iyon. Ibig sabihin, wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya bumalik ka sa Diyos. Pangalawa, hayaan mong kumilos sa buhay mo, sa sarili mo, sa kalooban mo, sa buhay paglalakbay mo araw-araw, ang banal na Espiritu. Bakit, mga kapatid? Isa sa mga katotohanan sa mundong ito, it is not easy to change our life. Ulitin ko, naniniwala po ako at malamang naniniwala kayo, hindi po talaga madaling magbago. Amen? May mga iiwanan ka kapag ikaw ay nagbago. Unang-una, maiwanan mo yung mga nakaugalian mong kasalanan. At hindi yan madaling iwanan kung ikaw ay gustong magbago. Yan ang katotohanan sa mundong ito. It is not easy to change our life. Una,
may mga iiwanan ka. Ulitin ko, yung mga nakaugalian mong pagkakasala. Say for example, madalas kang umiinom. At yung madalas kang umiinom, ito ay nakakasira na tuloy sa buhay mo at nakakasira sa relasyon mo sa pamilya. At yun, nagkakasala ka dahil sa madalas mong pag-iinom. Lalapit ka sa akin at sasabihin mo, Father, gusto ko nang magbago. Ano yung iiwanan mo? Hindi madali iwanan ang bisyo. Di ba? Yan yung mga iiwanan mo. Kaya, hindi talaga madali magbago. It is not easy to change our life. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu Santo na gagabay sa buhay natin upang tayo ay makapagbago ng landas sa buhay natin. Kasi nga, hindi madali na magbago. Sa paggabay ng Espiritu Santo, natutunan natin kung paano iwanan ang mga bagay na dapat nating iwanan. Na yung mga bagay na yan nakakasira sa relasyon ng Diyos at higit sa lahat, nakakasira sa relasyon ng tao. Kung aasahan lang po talaga ang sarili natin na gusto nating magbago, wala po tayong maasahan sa sarili natin. Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon at higit sa lahat, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu Santo, ang Holy Spirit. Why? Because throughout the journey, sa mga gawa, sa mga apostoles, kung ating pakikinggan at pagmamasdan ang mga pagbasa sa panahon ng pagkabuhay, yan ay mga gawa ng apostoles. Mga unang pagbasa, gawa ng mga apostoles. At nakita natin doon, hindi kaya ng mga apostoles ang misyon ng alagad ng ating Panginoon kung wala ang gabay ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Ganon din tayo sa buhay natin. Kung gusto nating magkaroon ng saysayang buhay natin, kung gusto nating magkaroon ng kahulugan ng buhay natin na gusto tayong magbago, kailangan natin ang gabay ng Espiritu Santo sa buhay natin. Again, my dear brothers and sisters, it is not easy to change our life, but nagiging madali ito at posible itong mangyari kung kakatok tayo at hihingi tayo ng tulong ng sa Diyos at higit sa lahat sa Espiritu Santo. Ngayon, Father, masasabi kong nagbago na ako. Andun na ako sa level ng pagbabago. Hindi man lang 100%, Father, pero at least natupad ko yung, pinandigan ko yung pangako ko sa sarili ko at sa Diyos na makapagbagong buhay ako. Pangalawang katotohanan, kung andyan ka na sa pagbabago, it is not easy also to remain faithful sa buhay mo na pagbabago. Amen? Ngayon, okay ka? 1 buwan, okay ka? 2 buwan, 3 buwan? After 3 months, 4 months, babalik ka na naman sa dating ugali mo. No? Hirap talaga, di ba? Nakapagbago ka na, pero hindi para madali na to remain faithful, na paninindigan mo yung pagbabago mo. Again, how to answer that question? And I think, again, we need the Holy Spirit, again, to guide our life journey sa mga pagbabagong iyan. It is not easy to change our life. Pero kung andun na tayo sa pagbabago, hindi din madali to remain faithful na magbago tayo for the rest of our life. Pero nagiging posible ito kung hihingin natin ang tulong ng Diyos. Kung sarili lang talaga ang aasahan natin sa buhay pagbabago, hindi tayo makapagbago at hindi tayo magiging faithful sa mga bagay na gusto nating mabago sa sarili natin. Again, my dear brothers and sisters, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu Santo. Sa misang ito,
ating hilingin ang grasya na tulungan tayo ng banal na Espiritu Santo upang makapagbagong buhay. Sa paglabas natin dito sa simbahan, karamihan siguro sa atin magdidesisyon na, magbabago na ako. Again, wag nating asahan ang sarili natin. Asahan natin ang Diyos. Asahan natin ang banal na Espiritu Santo sapagkat ang pagbabago ay hindi mo lang kagustuhan, kundi kagustuhan din to ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung hihilingin mo sa Kanya ang paggabay, ibibigay yan ng Diyos sa iyo sapagkat ang pagbabago ay hindi lang kagustuhan mo, uulitin ko, kagustuhan din ito ng Diyos sa buhay mo. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at ang ating lakas. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santong alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Tanggap
handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iligtas. Mga kaaway di makuhang magwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang maalay na ito upang makapakinabang ang iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga tanong tinubos ng iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman,
matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Tumunod po tayo. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na piging na aming pinakikinabangan ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay sa isinugong mga alagad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinospos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin para lang
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwanhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,